Ika-27 Ramadan Seri kahapon at ito yung ganap. Nag-request na naman sila nitong waraga inab appetizer. So umaga pa lang inasikaso ko na yan. After kong nag-almusal ay sinalang ko na. Kasi nga dapat isi-serve yan na malamig na. Dapat nag-layered lang ako ng circled cut na tomato and onion. Pagkatapos ay in-arrange ko na ng maayos yung ating waraga inab appetizer. And then nilagyan ko yan siya ng compressor. Compressor yan para hindi siya bubuka pagka kukulo. Sa sauce naman, 3/4 cup ng olive oil, half cup ng lemon, 1 cup ng water, and 3/4 cup ng pomegranate molasses. Niluto ko yan ng 3 hours in low fire. At ang main menu kahapon ay gusto nila ang sweet and sour chicken. So gumamit ako dyan ng chicken breast. Hiniwa ko lang ng bite size. And then nagmarinate lang ako ng black pepper, onion powder, garlic powder. Naglagay ako ng kunting ginger powder, paprika. Then naglagay ako ng soy sauce and oyster sauce. Tansyahan lang. And then nag-add ako ng 1/4 cup cornstarch, 2 eggs, and kunting milk yung nilagay ko. Optional naman yung milk. At gamit ang malinis na kamay, minix ko mabuti lahat ng pinaglalagay ko dyan. At kumanta pa ako ng happy birthday. Oops, tumawa pa ako dyan dahil maraming nagreklamo kung bakit masungit daw ako sa video. Char. Alangan naman, tatawa-tawa lang ako dyan. Ang dami kong ginagawa, guys. At minarinate ko yung manok ng 3 hours. Nilagay ko sa fridge. Habang nagmamarinate tayo, ay gagawa tayo ng soup. Ang gusto nilang soup ay gum soup or wheat soup. So gumamit ako ng 1 cup ng wheat soup at pinakuluan. After pinakuluan, kinuha ko yung 3/4 cup ng pinakuluang wheat soup at tsaka naglagay ako ng hot water at blender. Nag-iwan ako ng mga 1/4 na hindi na blender para mas masarap, meron pa tayong manguya-nguya. At yung na blender ay hinalo ko na dyan, binalik ko sa pot. Then nag-add ako or nag-blender ako ng 4 na cup ng yogurt. After na blender ang yogurt ay hinalo ko na din dyan sa ating pinakuluang wheat na blender din. And then nag-add ako ng kunting water. Tapos nag-add ako ng mga strips na boiled meat, beef yan. Yung boiled meat na yan ay nakalagay lang yan sa freezer. Sa spices naman, salt, black pepper, konting cardamom powder, cloves, at whole peppercorn. Ito naman, nagdunaw ako ng butter and then itong mistika or para atang insinso yan sa atin kasi yung amoy niya ay insinso. Tapos itong parang patay na dahon ng kahoy. Basta spices yan para dyan sa soup na yan. Then pagkatapos nang na-infuse yung flavor ng mga yun, ay nilagay ko na, hinalo ko na dyan kasama yung butter. At yung ating waraga inab appetizer ay ready na, nilagay ko na sa serving dish at nag-decorate lang ako dyan ng lemon. And then, ilagay natin yan sa fridge para lalamig. Ito naman ay gumawa ako ng sweets para sa kanila. Gumamit ako ng sambusa wrapper. Nakita ko lang tong sweets na to sa TikTok. Ang brand ng ginamit ko niyan ay Sweets brand, yung sambusa wrapper. Iba yun sa ginagamit ko na sambusa sa mga meat na ginagamit ko dito. Yan ay para siyang texture ng lumpia wrapper. At gamit ko naman ay cream cheese, yung square cheese dito na maliliit. Pwede naman yung malalaking cream cheese. Tapos, niroll ko lang yan para siyang croissant yung pagka-form. At para ma-close yan, nagtunaw ako ng kunting flour and tubig. At yung croissant shape ay medyo maliit at matrabaho, kaya binago ko yung shape niya. Parang binuo ko yung gamit ng isang buong wrapper na parang hugis spring roll na siya, ganyan. Pero yung loob niya ay pareho lang, cream cheese. Sinet aside ko muna yung sweets at nag-init muna ako ng mantika, no? And then, habang nag-init, gumawa muna tayo ng ating breading mix ng ating sweet and sour chicken. Yung pinaghalo ko dyan, according lang yan sa lasa and tansya-tansya lang yan. Naglagay ako ng flour and cornstarch, garlic powder, onion powder, paprika, asin, at black pepper. Mix lang mabuti para magpantay ang lasa and then yung minarinate nating chicken, ilalagay natin yan isa-isa. Ikukot lang natin yan ng mabuti and then saka naman i-fry. Pagkatapos kong kinot yan, nagpainit muna ako ng mantika and then habang nagpapainit din ng mantika, dalawa na yung pinapainit nating mantika sa kalan. Ito naman yung sauce ng sweet and sour chicken. Naglagay ako ng oyster sauce, soy sauce, naglagay ako ng sugar, ketchup, yung sabaw ng ating pineapple juice. Nag-add ako ng tubig na marami dyan dahil gusto nila yung mga bata, gusto nila yung may mga sabaw-sabaw. At ito na nga, nagprito na tayo ng ating chicken. Inaisa-isa kong lagay dyan, nilagay sa mantika para hindi siya didikit. And then magdo-double fry tayo dyan para crispy. Gusto nila yung crispy. And then sa kabilang pot naman, yung ating sweets ay fry lang natin yan until mag-golden brown. Mukha lang akong relax dyan pero yan na lang yung hinihintay para iserve yung coffee dahil mag-aadan na. Wala ng oras. Pag mag-aadan na kasi or breaking na sa kanilang fasting ay kasama niyan sa kakainin nila yung sweets
together ng tamar at yung mga Arabic coffee, tubig or drinking yogurt. At after naman na prito yung ating sweets ay i-coat natin yan ng sugar with cinnamon powder. And then ilagay ko lang dyan, ganyan lang yung pagka-serve ko. Dapat ay ididip yan or ilalagay na yan siya or nakatayo yan siya sa cream. Pero iniba yung sa akin, parang feeling ko kasi hindi nila mauubos yan dahil ang dami yung ginawa ko na parami ako. Kaya siniparate ko, naglagay ako ng glass sa gitna dyan para hindi siya hindi siya malamog or hindi siya hindi kasi na yan magka-crispy pagka hindi nila maubos yan pagka nilagay ko diretso sa cream. Kaya siniparate ko yung cream. So sa dipping cream naman nito ay naglagay ako or nagblend ako nito ng condensed milk. Tansyahan lang depende sa sweetness na gusto ng mga amo. And then naglagay ako ng cream cheese na mga 5 pieces ata na square. And then fresh cream. And then blender ko lang yan until lang talaga mag-mix lahat. Then nilagay ko na yan sa glass na nakaseparate dyan sa gitna ng sweets. Diyan nila i-dip yung sweets na yan. Super yummy ang cream na yan. Pwede yan i-frosting ng cinnamon roll. Na-serve na yung coffee and sweets. And then nag-double fry na ako dito ng chicken natin para sa sweet and sour. After na double fry ang mga chicken, ay nag-stir fry naman ako dito ng vegetable na kailangan natin. So gusto nila yung merong carrots. Kaya inuna ko ang carrots pag stir fry para medyo maluto-luto siya at hindi siya maging crispy. Dahil ayaw nila yan. Hindi nila kakainin yan pagka crunchy pa yung kulay. And then, nilagay ko na yung onion and then yung colored bell peppers. After na stir fry ang mga gulay na kailangan natin ay sinet aside ko muna and then nilagay ko na yung sauce na ginawa natin kanina plus yung ating pineapple chunk in can. Pinakuluan ko muna saglit and then tinikman nung okay na yung lasa. Nilagay ko na yung ating pinirito na crispy chicken and then yung ating vegetable na naka-stir fry na din and then minikos-mikos na yan lahat and then okay na. I-serve yan na dapat fresh. I-serve yan na hot. Then okay na din yung ating fried na sambusa at yung ating pinalamig na appetizer na waraga inab and then yung ating soup, ito na yung itsura niya, i-serve din niya na very hot. And then syempre yung ating pinaka main menu, ang ating sweet and sour chicken, ready na to serve. Gusto talaga ng mga bata crispy yung chicken dyan at merong sauce. At i-prepare yan ng white rice and then naglagay ako ng fried almond nuts. Gusto talaga nila pag white rice merong almond nuts. At sa wakas tapos na kumain yung mga amo and then kumain na rin kami niyan. Yun yung time na nakaupo na kami at nagpapahinga. Sino? Ito yung waraga ina. Day. Sunod. Kain tayo. Miss lang natin. Ang kasangkalan. Parang hindi ako makakain ng ng main dish. Yan yun.